Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Hindi ko na lamang sasabihin ang tunay kong pagkakakilanlan sa kadahilanang ako ay isang babae na iniwan ng lalaking nakabuntis sa akin. Tawagin o itago niyo na lamang ako sa pangalang Sally. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa akin. Lalo na't galing ako sa buo at metikulosong pamilya. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay hango sa tunay at sarili kong karanasan nung umuwi ako sa poder ng mga magulang ko. Dekada 90 nang mangyari ang kaganapang ito. Nang mapag-alaman kong ang buntis ako ay agaran ko itong sinabi sa nobyo ko na noong mga panahong yun ay katrabaho ko lang din. Pero nang malaman niya yung pagdadalang tao ko ay mabilis pa sa bulang naglaho ito. Kung saan-saan ko ito hinanap. Pinagtanong-tanong sa mga kakilala namin. Pero nibakas ng anino niya, walang nakapagsabi sa akin kung saang lupalop ito nagtungo. Wala na nga akong ibang naisip noon kundi ang umuwi sa mga magulang ko. Dahil sa sinapit ko. Batid ko din naman kasi kung ano ang kakayahan ko at hindi ko pa kayang itaguyod mag-isa ang magiging anak ko noon. Lalo na't nasa syudad ako. Paano ko pagsasabay ng pagtatrabaho at pag-aalaga ng bata, hindi ba? Wala din naman akong ibang kamag-anak na pwede kong takbuhan sa oras ng pangangailangan. Kaya naman kahit na alam ko magagalit ang mga magulang ko dahil nabuntis ako at wala ng ama ng magiging anak ko, dahil tinakasan ako, ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. Kinapala na mukha at nagbabaka sakaling matanggap pa ako ng mga magulang ko sa kabila ng nagawa ko noon. Dala ang konting naipon ko mula sa pagtatrabaho. Umuwi ako sa amin, na noong mga panahon na ito ay nakatira sa isang nayon sa lugar ng Tacloban sa Leyte, ang mga magulang ko. May kalayuan ng baryong kinatitiran nila mula sa mismong sentro ng bayan. Ng mga panahon na ito ay medyo liblib at wala pang masyadong kabahayan. Pero kahit ganun pa man ay pulido na ang bahay namin. Gawa na ito sa kalahating bato at yero ang bubungan. Sa awa ng Panginoon, matapos akong gisahin at sabunin ng sermon ng mga magulang ko, tinanggap pa rin nila ako at ang magiging anak ko noon. Ayon pa sa mga ito ay nangyari na at wala na kaming ibang magagawa pa. Sa paglipas ng mga araw at buwan, naging maayos din naman ang lahat. Hanggang sa tumungtong tiyan ko sa 5 buwang pagdadalang tao doon. Doon nagumpisa ang mga kakatuwang karanasan kong hindi ko lubos mapaniwalaan nung una. Nang may dumalaw sa akin na hindi ko inaasahang bisita. Isang gabi noon, hindi ako makaramdam ng antok. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit. Hindi ako mapakali at kahit anong pilit ko talaga, hindi ako makatulog. Buhay na buhay ang diwa ko ng mga panahon na yon. Inabutan na nga lang ako ng madaling araw pabaling-baling pa rin ako. Hanap ng pwestong makakapagpatulong sa akin pero wala talaga itong epekto. Naiinis na ako dahil gustong-gusto ko ng matulog dahil hapong-hapo na ang mga mata ko pero hindi ko talaga magawa-gawa at sumasakit lamang ang ulo ko noon. Karaniwan naman ay mabilis ako makatulog sa gabi dahil malamig sa bahay namin tuwing maggagabi na. Kahit kasi gawa na sa bato ang bahay namin, ay may preskong hangin pa rin ang nakakapasok gawa ng nasa liblib pa rin kami na bahagi ng aming lugar. Isa pa'y nagpapakapagod ako sa umaga nang sa ganon ay mahimbing akong makakatulog pagsapit ng gabi. Pero ng mga sandaling ito ay kakaibang init at panlalagkit sa katawan ang nararamdaman ko. Nang papatagalid na sana ako sa kaliwa ko, saglit akong natigilan nang may marinig akong tinig noon. Nung unay malabo ito sa pandinig ko na parabang bumubulong lang. Hanggang sa luminaw na ang boses nito't boses yung ng nakakatanda kong kapatid na si Ate Pay. Tinatawag nito ang pangalan ko. Pinapalabas ako ng bahay. Mahina lang ang boses niya kunit
natitiyak kong si Ate Pe yun. Nang akalain kong ang kapatid ko nga talaga ito, dagli akong napabangon para labasin ito't papasukin. Pero nang malapit na ako sa may pinto ay nasipat ko ang maliit na orasang malapit sa papag na hinihigaan ko noon. Mag-aalas 2 pa lamang ng madaling araw. Kaya naman natigilan ako. Napatanong ako sa sarili kung anong ginagawa ng ate ng ganitong oras sa labas ng bahay at bakit hindi ang mga magulang namin ang tinawag niya kung magpapabukas ito ng pintuan. Nang mga sandaling yun ay napaisip talaga ako. Sa pagkakaalam ko kasi ay nasa sentro ng aming lugar ang nakakatanda kong kapatid sa kadahilan ng doon ito nagtatrabaho. Kaya naman dagli kong tiningnan ang malaking kalendaryong nakasabit sa dingding ng silid ko. Martes pa lang ng madaling araw na yon. Hindi maaaring nasa bahay ng kapatid ko dahil Sabado at Linggo lang umuwi ito sa amin. Kaya naman nakaramdam ako ng takot at kaba na hindi ko maipaliwanag sa aking sarili. Napaupo ako sa kama ko at hinihintay ko lang kung tatawagin ulit ako ng boses ng kapatid ko. Pero wala na. Saglit ko pang pinakiramdaman ng paligid. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga yapak ng paang tumakbo papalayo sa bahay. Sinarado kong mabuti ang bintana at pinto ng silid ko. Saka nagpa siyang matulog na lang ulit. Kahit na nakakaramdam ako ng takot na mga panahon na yon, ay inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lang ang narinig ko at namimiss ko lang ang nakakatanda kong kapatid dahil hindi naman ay naulit pa. Kinabukasan ay nakalimutan ko itong sabihin sa mga magulang ko. Tinanghali na rin ako ng gising gawa ng umaga na ako nakatulog noon. Mabilis na lumipas sa mga oras ng araw na yun at muling naggabi. Matapos maghapunan ay pumasok na ako sa aking silid para magpahinga. Pero bago ako humiga ay sinarado ko munang maigi ang pinto at pintana ng kwarto. Agara naman akong nakatulog pagkahiga ko pa lang. Habang nasa kasarapan ako ng pagtulog noon, nalimpungatan ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Muli na naman akong tinatawag ng nakakatanda kong kapatid na nasa labas ng bintana. Nang magising ako, dagling tumahip ang dibdib ko't nang ilabot. Dahil sa pagkakataong yon, tila ba nakadikit na ang kung sino mang nagmamay-ari ng boses na ito sa pader ng bintana. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil pinangunahan na ako ng takot nang makita kong mag-aalas 3 pa lamang ng madaling araw. Nagtalukpong na lamang ako ng malaki kong kumot na kulay itim. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ulit ako. Nagising na lang ako umaga na. Nang magtungo ako sa kusina, ay nadatnan kong nag-aain na makakain ang aking ina. Katulong ang nakakabata kong kapatid noon. Kaya naman tinulungan ko na mga ito sa pag-aayos. Matapos namin makapaghain ay tinawag ako ng aking amang nagsisibak ng kahoy sa bakuran namin. At sabay-sabay na kaming nag-agahan. May dagdag kong kaming 4 lamang ang nasa bahay ng mga panahon na ito. Sa kadahilan ng nagsipagtrabaho na sa ibang lugar ang mga kapatid naming iba. At ang bunso na lamang namin ang nag-aaral pa. Habang kumakain ako ay tinatanong ko ng aking ina patungkol sa nakakatanda kong kapatid noon. Ma, umuwi ba si Ate Pe kagabi? Hindi. Bakit? Sally, si Ate Pe mo ay sa Sabado at Linggo lang na uwi sa atin, di ba? Maraming ginagawa yun sa trabaho niya kaya hindi yun makakauwi ng hindi Sabado at Linggo. Nang marinig ko ang naging tugon ng aking ina ay saglit akong natigilan at napaisip. Sa linaw ng pagkakarinig ko sa boses ng kapatid ko ng mga nagdaang gabi, alam kong hindi ito guni-guni lang. Bakit mo natanong, anak? Wala naman po, tay. Akala ko lang umuwi si ate kagabi. Parang narinig ko kasi ang boses niya. Parang lang naman. Matagal-tagal pang uwi noon dahil nag-iipon ng pera yon para sa panganganak mo. Hindi ko na sinabi pa sa mga bagulang ko ang kakaibang naranasan ko na mga nagdaang gabi.
Hindi naman kasi ako sigurado kung tama bang inala ko o hindi. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Nang sumunod na gabi, mas naging malala pang pagpaparamdam sa akin. Hindi na naman ako makatulog kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata. Nang nasa kalagitnaan na ng gabi ay bigla na lang may humampas ng malakas sa labas ng bintana sa gilid ko. Sa gulat ko ay halos mapatalon ako't agarang binalot ng takot ang katawan ko noon. Hindi ko na nagawa pang usisain kung ano ito. Nang bigla na lamang ding may kumatok sa pinto. Hindi ko naman agad binuksan ang pinto ng kwarto hanggat wala akong naririnig na tinig ng kahit sino. Nakailang katok pa yon bago nagsalita't narinig ko ang boses ni nanay. "Sally, buksan mo yung pinto, madali!" Tumayo ako at mabilis na binuksan ang pintuan. Nakita ko na may hawak na bawang, asin at kalamansi ang aking ina't mabilis itong pumasok sa loob ng silid ko. Nang tanungin ko siya kung para saan ang dala niya, ay sinabi nitong pantaboy ang mga yon sa nilalang na aswang. Anya pa'y nagsaboy na umano ang aking ama ng asin sa labas ng bahay nun. Minadali niya rin akong pagbihisin ng kulay itim na damit. Naguguluhan man ay sinunod ko na lamang ang inuutos ng aking ina. Hindi kasi ako masyadong naniniwala sa mga aswang. Mas naniniwala pa nga ako sa mga engkanto, multo at ibang mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero nararamdaman at kaya tayong saktan o gayahin ng sino man sa mga mahal natin sa buhay. Pero pagdating sa mga aswang na yan ay hindi talaga ako naniniwala. Minsan ko na kasing naranasan ng may manggaya sa boses ng kadugo na hindi na bago sa akin ang mga ganung bagay. Kumbaga prank lang. Kaya nga hindi ko muna sinabi sa mga magulang ko ang narinig ko, baka lang lamang lupa lang ito na nagbabalat kayo. Kapag ganun kasi wala naman yung kaso hanggat hindi mo sinasagot ang tumatawag sa'yo. Kusa ka ding titigilan ng mga ito. Pero magpaganon pa man, kahit na hindi ako naniniwala sa mga aswang, nakaramdam pa rin ako ng takot. Lalo na't nagdadalang tawa ko. At hindi lingid sa akalaman kong nang bibiktima umano ng mga sanggol ang aswang. Habang nagpapalit ako ng damit ay nakita kong sinabuyan ng asin ni inay ang paligid ng bintana ng silid ko at inilagay niya roon ang dala niyang kalamansi at bawang. Matapos ko makapagbihis, ay doon ko napag-alamang ilang gabi na pala nilang napapansing may mga kaluskos at kakaibang tunog sa labas ng bahay namin. Natitiyak nilang may nilalang umano na umaaligid noon. Kaya naman pinag-iingat nila ako at sinabihan na mas mabuti nang may makakasama ako sa pagtulog. Ilang sandali nga lang ay narinig kong umalulong ng nakakapangilabot ang aso naming si Bantay na nakatali sa labas ng bahay. Nakaramdam naman ako ng kilabot at pangamba nang marinig ko yon. Napahawak na lamang ako sa tiyan. At dahil inaalala ko ang lagay ng aking anak na nasa sinapupunan ko pa. Bago ka matulog ay maglagay ka ng bawang at kalamansi sa ilalim ng unan mo. Huwag ka ding tumahiya at magkumot ng maigi nang hindi makita ng nilalang yung dinadala mo. Siguradong naaamuyan ka na nila. Paliwanag sa akin ng aking ina. Opo, Nay. Maikling tugon ko. Huwag ka ding basta-basta na lang magbububukas ng bintana pagsapit ng gabi, ha? Kahit na anong mangyari o anuman ang marinig mo mula sa labas, ay huwag mong pagbubuksan. Maliwanag ba? Dahil ang umaaligid sa atin ay may kakayahang manggaya ng tinig ng mahal mo sa buhay para mabiktima ka. Pagkatapos nito ay lumabas na ng silid si nanay. Nang makalabas na ang aking ina, narinig ko pa ang boses nila ni Itay na nag-uusap kung may nakita ba umano ang aking ama sa labas ng bahay. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang marinig kong wala naman itong nakita. At baka pusa lamang na nag-aaway ang narinig nila at nagawi sa bahay noon. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi naman na naulit ito o hindi na nasundan pa. Sinamahan na rin ako ng nakababata kong kapatid na si Lucy tuwing matutulog na kami sa gabi.
Kaya inakala ko talagang nagkakamali lang kamit hindi naman aswang ang gumagambala sa amin. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa tumungtong ng 7 buwan. Ang tiyan ko. Doon na numbalik ang takot na nararamdaman ko at mas tumindi pa yon. Isang hapon noon, habang nagwawalis ako sa likod ng bahay namin at nagsisiga ng mga tuyong dahon ng manggang nagkalaglagan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang malaking ibong nakadapo sa isang puno hindi kalayuan. Halos maistatawa ako sa kinatatayuan ko nang mapansin kong tila ba nakikipagtagisan ito ng tingin sa akin. Kulay itim ang ibon na yon, na may mahabang tuka at kulay pulang mga matang akala mo'y mata ng tao. Animoy kasing laki din ito ng pabot, nakakapanindig balahibo ang itsura. Maliwanag pang paligid ng mga sandaling yon. Kakalubog pa lamang ng araw. Kaya naman hindi ako nag-isip ng kakaiba ng mga sandaling ito. Pero nang makita ko ang ibon ay tila pa biglang umangat sa ulo ko ang lahat ng dugukot sa takot ko. Nagsisisigaw ako noon. Tinatawag ko ang aking inang nagluluto sa loob ng kusina. Pero kahit anong sigaw ko, para bang hindi niya ako naririnig. Nasisipat kong patuloy lamang ito sa ginagawa niya. Samantalang ilang di pa lang naman ang layo nito mula sa akin at nakabukas pa ang pintuan namin sa kusina kung saan nakatapat na sa kinaroroonan ko. Kahit anong pilit na kilos ko din ay hindi ko magalaw ang katawan ko at nakikita kong papalapit na ng papalapit sa akin ang malaking ibon. Ang mas nakakagimbal pa doon, parang tao ito kung maglakad ng marahan at hindi matanggal-tanggal sa akin ang pagkakapako ng paningin niya. Nanonood sa kaibuturan ko ang titig nito't naramdaman ko na rin ang pagkirot at paghilab ng tiyan ko noon. Nang papalapit na nga ng papalapit ang malaking ibon ay saka naman ang pagdating ng aking inang nagmamadaling lumapit. Saka lamang ako nakakilos na makita kong ibinato ito ni inay ng abo na mula pa sa lutuan namin. Agaran akong napaatras nang marinig kong umatungal ng malakas ang ibon na animoy. Pusang naapakan at mabilis itong lumipad palayo. Mabilis na rin akong pinapasok ng aking ina sa loob ng bahay. At sinabi nitong huwag na akong maglalabas ng ganong oras. Hindi na ako nakapagsalita pa. At naramdaman ko na lamang ang pagdaloy ng mainit kong luha sa pisngi nun. Sa tanang buhay ko, masasabi kong yun ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng labis-labis na takot sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ramdam na ramdam ko talagang panginginig ng buong katawan. Anong klaseng ibon yun ay? Bakit napakalaki naman nun? At buti nakakalipad pa yun sa lagay niyang yun? Takang tanong ko sa aking ina habang hinahaplasan niya ng lana ang naninigas kong tiyan. Hindi hayop po ibong yung nakita mo. Ik-ik yun. Isang uri ng aswang na ang nabinibiktima yung mga buntis na gaya mo. Kaya magdoble ingat ka't wag na maglalabas ng bahay. Paliwanag niya. Dahil sa narinig kong yun ay agara na akong naniwala sa mga sinasabi sa akin ng ina ko. Hindi pa ba ako maniniwala? Gayong ang dalawang mga mata ko na mismo ang naging saksi at nakakita ng kakaibang ibon nga kung tumingin ay parabang tao. At kung normal lamang ito, bakit gano'n na lamang ang takot na nararamdaman ko noon? Kaya naman mas lalo akong nangamba at hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan ang aking anak upang hindi siya mapahamak habang nasa sinapupunan ko pa siya. Matagal-tagal pa kasing hihintay namin bago ko ito maisilang. Dito sa atin, noon pa man ay marami ng umaaligid na aswang. Kaya sali mag-iingat ka. Huwag na huwag ka makikipag-usap kahit kanino kung hindi mo ito kilala. Kahit lalansiin ka ng mga ito para mahulog ang kalooban mo at hanggang ikaw ay biktima nila. Sabi ni nanay. Marami akong naging tanong sa aking sarili ng mga oras na yon. Hindi ko maipaliwanag at naguguluhan na ako sa dami nito.
Pero magkaganon pa man ay pilit kong tinatatagan ng sarili. Sinusunod ko na lamang ang bilin ng aking ina. Hindi na ako nagtanong pa ng kung ano-ano't ipinagkatiwala ko na lamang sa kanila ang kaligtasan naming mag-ina nun. Natitiyak ko naman kasing hindi nila kami pababayaan. Lahat ng mga naranasan kong yon habang nagbubuntis ako. Bago talaga sa akin. Naabutan ko namang nagbuntis noon ang aking ina sa mga kapatid ko pero hindi naman kami nakaranas ng kakatwa sa bahay namin. At naipanganak ng maayos ni ina yung mga kapatid ko noon. Ni kakaibang huni at mga pagpaparamdam. Wala kaming naranasan. Kaya naman laking pagtataka ko nung ako na ang nagdadalang tao. Kung kaya't sa tuwing malapit ng lukubi ng dilim ang kapaligiran, pumapasok na ako sa loob ng bahay. Hindi na ako nagpapaabot ng hapon sa labas. At hindi na rin ako gumagawi sa likod ng bahay namin. Nang mga panahon kasi na yun ay kabungahan pang dulong bahagi nito. O yun bang nagtataas ang talay ba't masukal pa? Kung tutuusin nga ay kagubatan ng gitna nito't doon nangunguha ng kahoy na panggatong namin ang nakakatanda kong kapatid na lalaki. Kahit na gustong gusto ko pang tumambay sa labas ng bahay. Kahit man lang sa balkonahin namin ay hindi ko na ito ginagawa. Gawain ko na kasi noon ang magpalipas ng oras sa balkonahe. Pagkatapos kumain o pagpapasapit ng dilim. Malalanghap yung sariwang hangin at sa palagay ko maganda ito sa kalusugan ng dinadala ko. Habang nag-aagaw ang antok at ulirat ko, ay narinig kong tinawag ako ng aking ina para magapunan. Pupungas-pungas pa akong bumangon mula sa pagkakahiga sa papag ko. Hindi ko alam kung bakit na mga oras na yun ay antok na antok ako at parabang inaakit pa ako ng higaan. Kakaiba talagang bigat ng katawan ko ng mga sandaling yon. Nang hihiga na sana ulit ako ay ang siyang pagpasok naman ng nakababata kong kapatid na si Lucy. Sinadya na talaga ako nitong puntahan sa silidgot. Inayang kakain na kami. Ate, tara na, kakain na tayo. Nakahanda na yung pagkain sa mesa at ikaw na lang hihinintay. Haya nito. Wala na akong ibang nagawa kundi ang pilitin ng sarili. At sumunod na lamang sa kapatid kong nagpatiuna na din sa pagpunta ng kusina. Habang naglalakad ako patungong kusina ay natigilan ako nang dumapo sa altar namin ng paningin ko. Pinaningkit ko pa ang mga mata ko dahil sa kakaibang nakita ko noon. Nang hindi ko pa rin ito makita ng maayos, sinadya ko na itong lapitan at kunot noong napatanong ako sa sarili. Ano to? Bakit bumubula ang laman ng botelyang ito? Hinawakan kong isa sa mga botelyang nakapatong sa altar. Sally, kakain na. Halika na at huwag ka nang magpalipas ng gutom. Masama sa bata yan. Rinig kong tawag sa akin ng aking ina. Sabi ko sandali lang. Tuluyan ko nang bitbit ang botelyang kanina pa kumukulo ang laman. Pagkarating ko sa kusina ay ipinakita ko ito sa aking ina. Nay, bakit kumukulo yung lana mo? Nakang tanong ko. Nakita kong bigla na lamang nag-ibang itsura ng aking ina't natataranta itong inutusan ng kapatid kong isara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Maging siya ay napatakbo din para isara ang pinto ng kusina naming nakatuwangwang pa. Matapos niyang maisara ang pinto at natiyak na naisara na rin ng kapatid ko ang bintana ng bahay namin, ay doon niya palang ipinaliwanag sa akin ang patungkol sa botelyang hawak ko. Hindi pangkaraniwan yung langis na yun, anak. Sa pamamagitan niya ay malalaman natin kung may aswang ba na umaaligi dito sa bahay at kung malapit na ba ito o malayo pa. Panimula niya. Anya pa'y kapag mahina lamang ang pagkulo noon gaya ng pagkakakulo nito habang hawak ko, ay senyales na may aswang nga sa paligid namin. Pero malayo pa ito. Sa oras naman na lumakas ito at umapaw na sa bote ay siguradong nasa malapit lamang ang aswang. Paano po aapaw to ay nakasar naman? Tanong ko at ibinaliktad ko pa nga ang botelya para tiyaking nakasara talaga yung maigi dahil hindi natapon ng laman nun. Malalaman mo
Kaya bantayan mo ang lanang yan at huwag mo nang ilayo sa sarili mo. Tugon nito. Habang kumakain na nga kami, tinitigan ko pa rin ito habang naghahapunan. Hindi ko malis-alis ang tingin ko sa bote sa kadahilan ng kumukulo pa rin yon. Kaya naman inantabayanan ko pa ito. Kung lalakas ba at aapaw ba talaga sa botelya gaya ng sinabi ng aking ina. Huwag ka matatakot, anak. Andito ako para ipagtanggol kayo ng aking magiging apo. Wika ng aking ama na mapansin nito ang pagkabahalang nararamdaman ko noon. Tanging ngiti lang naman ang naisagot ko sa aking ama at bahagya akong nakahinga ng maluwag dahil sa sinabi niya. Natapos ang gabing yon nang walang nangyaring kakaiba. Maliban na lang sa pagkulo ng lana ni inay, na napag-alaman kong sinadya pa nilang hingin ni Itay sa albularyong si Mang Jun na nakatira sa karatig baryo namin. Malayo-layo ang bahay ng manggagamot na ito dahil aabuti ng 1 oras mahigit bago makarating. Nasa paanan ng bundok na kasi ito nakatira. Pero kahit ganun pa man ay marami pa rin ang taong sumasadya doon para magpagamot at magpagawa ng mga pangontra. Nang sumunod na gabi ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Hapon pa lamang ay malakas na yon. Kaya naman mahimbing ang naging tulog ko dahil malamig ang paligid. Nang bigla na lang akong napabalikwas ng gising dahil sa isang malakas na pagbagsak ng kung ano sa aming bubungan na nakatapat mismo sa silid na tinutulugan ko. Maging ang kapatid kong si Lucy ay napapitlag din at kamuntikan pang malaglag sa papag namin. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang nahawakan kaagad, kaya hindi ito tuluyang nalaglag. Kasunod ng malakas na pagbagsak ay ang biglang paggulong noon na parabang isang bugkos ng niyog. Pero ang mas ikinatakot ko pa ay huminto sa tapat mismo ng bintana ng silid ko. Ang gumulong na yun mula sa bubungan. Ilang sandali pa ay nakita kong may kung ano ang nasa labas na pilit binubuksan ng bintana ko. Sa takot ko ay hindi ko na naman halos maigalaw ang katawan ko noon. Kahit na malamig ang gabing yon ay nag-uuna ng butil-butil ng pawis kong tumatagaktak sa noo ko. Gustuhin ko mang umalis sa loob ng silid na ito at tawagin ng mga magulang ko ay hindi ko magawang maigalaw ang katawan ko't maging ang dila ko ay tila ba bigla itong umurong at hindi ako makapagsalita. Sa loob-loob ko nun ay gustong-gusto ko nang sumigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang at bago pa man mabuksan ng kung anong nilalang ang bintana ng silid ko, ay ang siyang pagpasok naman ng aking ina. Saka lamang ako nakabalik sa ulirat ko na makita kong umiiyak na ang kapatid kong si Lucy dahil sa takot. Dali-dali ko itong niyakap nang makita kong tuluyan ng bumukas ang bintana sa silid ko. Saktong pagkabukas naman noon ay ang pagsaboy ng aking ina ng asin na merong kalamansi. Sa bilis ng pangyayari, wala akong ibang nakita kundi kulay itim na animoy, malaking telang biglang nilipad ng hangin palabas ng bintana. Kasunod noon ay ang malakas na paghuni nito ng wakwak at narinig ko pa ang pagpagaspas ng pakpak ng nilalang na yon. Animal kang aswang ka! Tinaon mo pa talagang malakas ang buhos ng ulan ha, para hindi ka masundan. Hintayin mo't hahanapin kita bukas na bukas. Kilala kita, sabi ni nanay. Nang maisara na ni ina yung bintana, inalalayan niya ako papuntang sala para makaalis kami sa aking silid. Sira na ang pangsarado ng bintana at mabilis na itong mabubuksan kung babalik pa man ang nilalang na yon. Mabuti na lang talaga at nakalabas agad kami ng silid ko dahil hindi nga kami nagkamali. Bumalik pa yon. Rinig na rinig naming pinagkakalampag nito ang loob ng silid ko at ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga yapak na paikot-ikot na sa labas ng bahay. Habang pinapakiramdaman namin ang paligid ay nakita kong kinuha ni Itay ang latigo niya sa silid tulugan nila para harapin ito. Matapos makuha ni Itay ang latigo, lumabas ito. Paikot-ikot ang tunog sa labas ng bahay namin. At damang-dama namin ni inay ang malakas na pagpagaspas ng pakpak nitong mahihinuha mo talagang nasa malapit lang.
Nang silipin kong sa awang ng pinto si Itay ay nakita kong hinahanap niya ang nilalang sa labas. "Dito lang kayo, huwag kayong lalabas." Wika ng aking ina't bigla na lamang ding lumabas ng bahay at tinulungan si Itay noon. Naiwan kaming dalawa ni Lucy sa loob. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Natutuloy rin na ako. Uupo, tatayo at palakad-lakad na ako dahil hindi ako mapakali. Gustuin ko mang lumabas sa hindi ko magawa. Baka mapano lang kami ng dinadala ko noon. At lalo pang mapahamak ang mga magulang ko. Sa ginawa pa lang na pagsira ng nilalang sa bintana ng silid ko ay natiti ako ng hindi ito basta-basta matatalo ng isang normal na tao lang. Malakas at maliksiyo na animoy may sa pusa kong gumalaw. Ilang minuto pang lumipas bago bumalik sa loob ng bahay ang aking ina. Pero sa pagkakataong yun ay nakita kong may dugo na ito. Nang tanungin ko siya ay hindi niya ako sinagot pa at nagmadali na itong nagtungo sa kusina at kumuha ng asin. Halos walang mapasigla ng takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na makita ko ang dugong nasa damit ng aking ina. Pero kahit anong tanong ko sa kanya ay hindi niya ako sinasagot. Bagkus ay nagsaboy ito ng asin sa buong bahay namin. Naramdaman ko namang may mga yapak ng paa sa bubungan namin at ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ng aking amang sumisigaw. Doon ko lang napagtantong umakyat pala ito sa bubungan. Maya-maya pa ay tila ba may nagpapambuno na sa itaas ng aming bahay. Mabuti na lang at matibay talagang pagkakagawa ng bahay namin noon. Dahil kung hindi baka nagkanda butas-butas ng bubungan namin. Makaraan ng ilang minuto ay tila ba nasa tapat na ng pinto namin ang ingay na naririnig ko at hindi na magkamayaw sa pagtahol ang aso namin. Kaya naman lumabas ulit ng bahay si nanay para tulungan si Itay sa kung ano man ang kinakaharap niya. Hindi ko na nga nagawa pang pumerme sa loob ng bahay. Nagpa siya akong sundan si nanay. Pero bago pa man ako makalabas ng pinto ay nakita kong kinaladkad ng nilalang ang aking ina. Napatigil ako nang makita ko ang kabuang itsura ng nilalang na yon. Maitim, mabalahibo, may malalaking pakpak at matulis na kuko. Kitang-kita ko din ang matatalas nito mga ngipin at mapupulang mga mata. Nagbabagas sa dilim yon. Hindi ko na nagawang lumabas ng tuluyan dahil sa takot na nararamdaman ko. Nang bigla na lang tumalon ang aking ama mula sa bubungan namin para iligtas si inay. Kasabay noon ang mabilis na paghampas nito ng latigo sa likod ng nilalang. Narinig ko ang pag-atungal ng malakas na ek-ek at nabitawan ito ng aking ina't bigla na lumipad. "Kilala kita! Pag sinaktan mo yung pamilya ko, uubusin ko yung lahi mo!" Sigaw ni tatay. Pasuray-suray na lumipad papalayo ang nilalang. Nang sa bigla na lamang nagbago ang anyo nito na parang naging malaking telang kulay itim. Nagpatianod sa malakas na hangin sa may himpapawid. Hanggang sa tuluyan na naming hindi narinig ang pagpagaspas ng mga pakpak nito. Mabilis akong lumabas ng bahay. Inalalayan ko sina Itay Rinay papasok sa loob ng bahay na kapwa may mga sugat dahil sa pagtataboy nila sa nilalang. "Sally, lagi kang maglalagay ng bawang at asin sa iyong bulsa para hindi kayo mapahamak ng aking apo, ha? Huwag niyo akong alalahanin, Nay. Kayo itong may mga sugat." "Babalik pa yung demonyong yan, anak, hanggat hindi nakukuha yung batang nasa sinapupunan mo." Hindi ako nakasagot sa mga sinabi ng mga magulang ko dahil gulong-gulo na ako sa mga nangyayari sa paligid namin. Isa pa'y binabalot na ako ng matinding takot. Kahit takot na takot ay pinilit ko pa rin kumilos. Kinuha ko ng gamot ang aking mga magulang para gamutin ang mga natamong sugat nila mula sa pakikipagbuno sa aswang. Pero nang papabalik na ako sa silid nila, narinig kong nag-uusap ang mga ito. Kaya naman saglit akong napatigil bago pa man ako makarating sa pinto ng silid nila noon. Binabalak ng aking amang doon muna ako pamamalagiin sa kamag-anak naming nakatira sa may syudad para hindi kami mapahamak ng anak ko. At sa palagay ko ay hindi talaga titigil ang aswang
hanggat naroroon pa rin ako sa bahay. Agad namang sumang-ayon ang aking ina sa sinabi ng aking ama. Anya pa'y magandang idea ang inaisip ni Itay para hindi na bumalik ang aswang at wala na ding masamang mangyari. Nang marinig ko kung sino ang kamag-anak na tutuluyan ko, hindi na ako nakapagpigil. Diretso akong pumasok sa loob ng silid nila. Walang imik na ginamot ko ang mga magulang ko at tigil na din ang pag-uusap nila noon. Nahalata siguro nilang narinig ko yung pinag-uusapan nila.